At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito ay pag-usapan nga natin itong mga hint na binigay ng leaker natin para kay chapter 1139. So isa-isahin natin yan. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin hayang sa notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at tignan na nga natin itong mga hint na to. So yung una niyang binigay ay itong double axe na nga na to. At yung sa pangalawa naman ay etong mama na naka-shades. At yung sa pangatlo ay etong si Luffy, kasama niya etong mga empty na mga treasure box na nga na to. At so unahin na nga natin muna dito etong dalawang unang hint na binigay niya. So meron nga dito etong naka-cross na double axe na to at etong mamang naka-shades dito. So dito ay parang obvious naman na ang pinapatukuyan ng leaker natin ay etong si Scapper Gaban na. So dito, ibig sabihin sa paparating na chapter 1139 ay maaaring lumabas na o magpakita na ng tuluyan etong si Gaban. Kasi kung pagbabasihan lang naman etong mga hint ay etong dalawang axe. So ito na nga yan kay Gaban. Tapos etong naka-shades, si Gaban lang naman yung nakikita natin so far na mahilig ng mag-shades dyan. At di natin nakita na tinanggal ni Gaban etong shades niya. So parang katulad dito sa sinasabi ng mama na to na try to take this from me. So ayan, ay although hint pa lang naman to, pero sa tingin ko ay etong si Gaban nga talaga yung tinutukoy dun sa silhouette na karakter, yung misteryosong karakter na pakalat-kalat lang sa may Elbaf. Pero yan guys, ay kung sa tingin nyo meron kayong mga characters pa na naiisip na may connection dito sa dalawang double axe na nga na to, tapos yung laging naka-shades, ay pwede nyo i-comment yan sa baba. Kasi mamaya baka mali yung pagkakaintindi natin dito sa hint na to, ibang karakter pala yan. But anyways, ay maliban pa nga rito sa dalawang hint na nga na to, ay nagbigay pa yung leaker natin ng hint yung patungkol rito kay Luffy at kasama niya nga itong mga empty na mga treasure boxes na to. So dito naman ay sa palagay ko ay etong si Gaban at saka etong si Luffy ay magtatagpo na nga yan dalawa at sasabihin ngayon ni Gaban kay Luffy yung patungkol rito kay Shanks. So kung paanong nakita ng grupo nila Goldie Roger natin si Shanks at i-adapt etong si Shanks. So ito ay very timely naman yan kasi kung matatandaan ninyo, diba sa nakalipas sa chapter, etong si Luffy habang kinakausap niya yung mga higante, sinasabi niya nga na hindi magagawa ni Shanks nasaktan sila. At saka isa pa, etong si Shanks ay hindi niya nababanggit hindi niya nakukwento yung patungkol sa pamilya niya. At habang sinasabi ni Luffy ay eto makikita nga natin na etong misteryosong karakter na nga to ay ayan naglalakad papalapit na dito sa kastilyo kung nasaan etong sila Luffy. So kaya ayan ay sakto habang pinag-uusapan nila Luffy yung pamilya neto ni Shanks ay baka nga possible niya dumating na etong si Gaban at maabutan etong sila Luffy at siya ngayon yung magkwento patungkol sa kung ano talaga yung pamilya neto ni Shanks. But then ay ulit nga guys ay balikan natin itong mga hint na binigay nga sa atin ng leaker natin dahil ito nga ay although hint pa lang naman pero sa tingin ko nga dyan ay si Gaban na yung tinutukoy ng mga hint na nga na to. So may nagawa na tayong video dyan na si Gaban yung misteryosong karakter na naghihintay dito kala Luffy. So isingin ko lang dito yan guys. So doon may kita ninyo yung mga pinagbasihan kung bakit nasabi na si Gaban yung misteryosong karakter dyan. But yun nga guys ay ulit ay ito nga muna yung mga hint para dito kay chapter 1139 at pag lumabas na itong si full spoiler nito ay ipepresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. At so eto na nga yung video patungkol dito kay Gaban. So ang pinaka main reasoning nga nito ay dahil etong si Luffy nakilala niya na yung mga major crews neto ni Goldie Roger. So syempre unang-una nga dyan itong si Goldie Roger dahil siya yung nagpasimula ng great era ng mga pirata. At pangalawa naman dyan ay eto na nga si Shanks na siya naman yung kumuha o nagnakaw ng devil fruit na Nika at eventually nakain naman neto ni Luffy. At finally ay etong si Silver Rayleigh siya yung nag-training naman dito kay Luffy. So itong mga to alam naman natin yan. But then ay since na etong si Luffy ay nakilala na etong kanang kamay ni Goldie Roger na si Silver Rayleigh at di niya lang basta-basta nakilala yan dahil etong si Silver Rayleigh pa yung nag-training nga kay Luffy. At ngayon sinasabi na baka eto na yung panahon para makilala naman ni Luffy etong kaliwang kamay o left hand na ni Goldie Roger which is si Gaban na nga. At so now ganito, balik tayo muna dito sa may Sabaody. So dito sinasabi na itong Sabaody arc yung mga nangyari dyan o yung mga kaganapang nangyari dito minimirror niyan yung nangyari naman dun sa may Egghead arc. At kung matatandaan ninyo ay diba dito sa may Sabaody walang nagawa itong sila Luffy laban dyan kala Kizaru at inisa-isa nga nila yung grupo ng Straw Hat Pirates natin. So dahil naman yan sa mahina pa kasi itong si Luffy nung sa time na yan. Pero sa may Egghead arc ay nakita nga natin na nasurpass ni Luffy itong si Kizaru, natalo niya yan at
at lahat ng Straw Hat Pirates natin ngayon nakasurvive. So kasi nga malakas na etong si Luffy, kaya nabaligtad na kung ano yung nangyari dun sa may Sabaody arc. But then ay alam natin kung ano yung nangyari pagkatapos ng Sabaody, dahil dito ay training nga ni Rayleigh etong si Luffy. So now ay dito sa may Elbaf arc, dahil nga sa paglabas ng misteryosong karakter na to na sinasabi na baka nga si Gaban yan, ay may dalawang possible na nakikitang pwedeng mangyari dyan. So unang-una ay possible na etong si Luffy siya naman yung tumulong dito kay Gaban, at yung sa pangalawa ay ganun pa rin, etong si Gaban tutulungan niya etong si Luffy. So iba yung sinasabi na baka i-training niya etong si Luffy, o di naman kaya ay baka etong si Gaban yung mag-instruct o tumulong sa kanila para makita nila etong ang pinakahuli na road poneglyph na siya magdadala kala Luffy doon na sa One Piece treasure. At so ayan ay so far eto nga yung dalawang possible na senaryo na sinasabing pwedeng mangyari once na ma-encounter na nila Luffy eto nga misteryosong karakter na to. Pero maliban pa nga rito ay sinasabi na baka nga eto na yung paliwanag kung bakit nga nauuna etong gold at sunod naman etong silver at ang pangatlo naman etong ang copper. So dito sinasabi nga na etong si Gold Roger yung unang nag-appear bilang gold, na siya nga yung naging dahilan para nga sa great era ng mga pirata at eventually yung naging dahilan para maging isang pirata si Luffy. At pangalawa na nga dyan, sunod yung appearance na neto ni Silver's Rayleigh, which is siya na nga yung responsible para nga sa pagtitrain dito kay Luffy. At yung sa pangatlo ay eto nga yan, yung sa appearance na o yung sa inaasahang pag-appear na ni Gaban. So ito guys ay theory pa lang naman, since nalumabas na nga dyan etong gold at lumabas na nga rin pati etong silver. So yung copper na lang talaga yung wala, which is etong si Gaban. So kaya talagang inaasahan na yung pagdating o yung paglabas neto ni Gaban, lalo na nasa final arc na nga tayo ng One Piece natin. Pero maliban pa nga rito, yung isa nga sa mga sikat na theory lumalabas, yung sa patungkol dito sa kainuman neto ni Crocus. So dito sinasabi nga na baka si Gaban itong kainuman dyan ni Crocus. Pero yun lang, dilaw kasi dito yung kulay ng buhok nga nito ng kainuman dyan ni Crocus. Pero sinasabi na itong kainuman nga ni Crocus dyan talagang fit na fit dito sa silhouette na nga na to. So kaya nga yung iba sinasabi na baka nga hindi si Gaban yan baka si Shiki pa etong nasa silhouette na to yung naghihintay dun sa may Elbaf. So kaya yung isang nag-a-arise na tanong nga rito na eto bang silhouette na karakter na to kalaban ba yan o kakampi? But anyways ay maliban pa nga rito, sinasabi na itong Elbaf ay somehow related dyan sa Vikings. At etong mga Vikings alam naman natin na yung gamit nilang mga sandata usually ay mga palakol yan. So kaya nga itong si Brogy, yung sandata niya dito makikita natin na isang palakol rin, which is in connection dito kay Gaban ay katulad rin. Ito si Gaban palakol din yung mga gamit na nga niyang sandata. So kaya nga sinasabi na ito si Gaban baka somehow related nga siya dito sa isla ng Elbaf. At fit na fit nga rin daw dito yan kay Gaban bilang axe fighter kung siya nga yung nag-aabang dyan sa grupo ng Straw Hat Pirates natin sa may Elbaf. Pero kung matatandaan nyo ay diba itong si Oda nga drawing na rin itong si Luffy bilang Viking, at ayan may hawak din na palakol dyan itong si Luffy. At so kaya ayan ay kayo ba guys sa tingin nyo na eto bang misteryosong karakter na to, si Shiki ba yan o si Gaban yan? So kalaban ba o hindi? Eto naghihintay kala Luffy dyan sa may Elbaf. At doon ay pagkatapos nga nito is yan guys. So hanggang dito lang muna itong video natin.